good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga mga kapatid. Good morning po Brother Joseph Trinidad. Ayan, good morning. Sister Adora, good morning po sa inyo. Hallelujah. Hallelujah Lord. Brother Rinaldo Angeles, good morning. Brother Boyet, good morning po. From Saudi Arabia. Hallelujah. Good morning na po sa bawat isa. Pastor Perseus, magandang morning. Umaga, wala na pong ulan. Ayan, pinagpala na po ang umagang ito. Sister Angie, good morning po sa inyo. Purihin ng Diyos mga kapatid. Ipuntaging mga kapatid para marami pong makapanood ng ating pong Daily Vibrant Board. Yan, Brother Dennis, good morning kapatid. Tuloy na po, pinagpala na po ang umagang ito mga kapatid. Tayo po minsan pa ay umawit sa Panginoon ng papurit pagsamba. Hallelujah. Praise you, Lord. Hide me now, hallelujah, under your wing. Cover me within your mighty hand. Hide me now, Lord, under your wing. Cover me, yes, Lord, within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Be still. Find rest, my soul, in Christ alone.
you are God. Lord, purihin ka, Ama. Dakilain ka, O Diyos, sa umagang ito. Salamat nga po, O God, sa pagpatnubay, sa paggabay at pagising sa amin. Maraming pong salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Ama, sa oras po na ito, bago kami tuluyan lumapit sa iyo, Diyos, kami nagpapakumbaba. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa mga nagawa naming mga pagkakasala. Ginawa man namin ito, sinadya o hindi sinadya, Lord. Patawarin niyo po kami. Purify us today, Lord, and make us worthy, hallelujah, to dwell in your presence today. Thank you, Lord God, for your promise today that be still and know that you are God. So lamang kami magtiwala at manangan, Panginoon. Thank you, Lord God, for saving us today. In Jesus' name. Purihin ka, Ama, dakilain ka sa umagang ito. I pray, Lord, sa lahat po na nakikinig, Panginoon, ng daily vibrant word, Lord God. Karoon po, Panginoon Diyos, ng katagumpayan. Klarado, O Lord. At sa lahat, Panginoon, may layunin, Panginoon Diyos, ang iyong salita sa araw na ito. Purihin ka, Ama, dakilain ka. Gamitin mo lamang ako bilang iyong mouthpiece sa umagang ito, Lord God. At sinasaway ko po anumang nais ng diablo sa umagang ito. Pagharian niyo po kami sa pangalan ng Jesus. Salamat po. All the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen and amen. Yan. Good morning. Good morning. Good morning na po sa bawat isa, mga kapatid. Tunay nga pinagpala na po ang umagang ito. Sister Maria, Brother Jaime, Brother Rinaldo Panirgo, magandang morning po sa atin. Ayan. Tunay nga napakasarap po magpuri sa Panginoon, no? Kasi po yung pagpupuri po natin para sa Kanya yan. Para sa Lord. Kaya talagang ramdam ng ating puso, ang ating spirito, yung ating kaluluwa, talagang yung connection natin sa Panginoon ay nararanasan natin. So yung mga kapatid, purihin po ang Diyos sa magang ito. Hallelujah. So ating pong pagpapatuloy yung ating pong series na tinatalakay sa libro po ni Pastor Ricuarin, yung Purpose Driven Church. Simbahan o eklesiya na may layunin. Sabi nga po niya, growth without compromising your message in mission. Paglago ng walang pagkompromiso sa iyong mensahe at misyon. Ngayon po ang ating topic sa umagang ito, sabi dito, the foundation for a healthy church. Ang pundasyon para sa isang malusog na simbahan. Napakahalaga po ito malaman natin. Sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10, sabi niya, because of God's grace, to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it. But whoever is building on this foundation must be very careful. Dininan niya dito, must be very careful. Sa Tagalog naman sabi niya, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit, dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Yan. Dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Kasi po, tanda natin ang isang eklesiya, ang isang simbahan, no? Nakasalalay po yan sa pundasyon. Kapag maganda po ang pundasyon, malusog ang pundasyon ng isang eklesiya, mga kapatid, tuloy-tuloy po ang paglago niyan, no? Kapag malusog ang isang eklesiya, maganda ang pundasyon niya, no? Ang paglago ay talagang mabilis. So what it means to be a purpose-driven church, no? It summarizes by two great statements of Jesus. Yung powerful statement ng ating pong Panginoon, it summarized in two. Number one, the great commandments, and number two, the great commission.
No? Yung dalawa na ito, they go together. No? Sabi, what makes the church purpose-driven? Kailangan, you must have structure and system that keeps the 5 purposes in balance. Tandaan natin, yung 5 purposes, dapat balance yun. No? Hindi lamang 2 o 3 ang ginagampanan o ginagawa ng isang eklesiya, kundi yung 5 purpose na ating pong pinag-aralan before. Kailangan intact po itong 5 ito para maging malusog, no? At magkaroon ng structure and magkaroon ng tamang sistema. Yan. The church foundation will determine both its size and strength. You can never build a larger than your foundation can handle. O kahit naman sa pagtatayo ng building, di ba? Hindi po pwede na hindi balanse. Maliit yung pundasyon, pero yung kanilang yung structure, kailangan yung pundasyon po ay matatag. Ang pundasyon ng iyong simbahan ang tatakda sa laki at lakas nito. Hindi ka makakagawa ng mas malaki kaysa kaya ng iyong pundasyon. Tuon naman po talaga yan. Kailangan mas malaki po yung pundasyon. A church built on an inadequate or faulty foundation will never reach the height that God intends for it to reach, no? It will topple over once and outgrow its base. Kapag hindi po balanse yung pundasyon, yung pagtatayo natin, time will come, dating ang panahon na ito po ay masisira, no? Sabi nga, ang isang simbahang itatayo sa isang hindi sapat o may sira na pundasyon ay hindi maaabot ang taas na nilalayo ng Diyos na maabot nito. Ito ay babagsak kapag ito ay lumago doon sa inadequate, faulty foundation. If you want to build a healthy, strong, and growing church, you must spend time laying a solid foundation. Kaya nga, ito po ay pinagpaplanuhan, pinag-iisipan, pinapanalangin, idinudulog sa Panginoon yung tamang and solid foundation. Kapatid, para po ito ay magtagal. This is done by clarifying in the minds of everyone involved exactly where the church exists and what it's supposed to do. Diba? Kaya nga pag ang isang simbahan po ay malusog, yung paglago, ano yan? Automatic yan. No? Kapag ang isang eklesiya ay isa po siyang malusog, matatag yung pundasyon, yung paglago po, ano yan? Talagang mabilis. Automatic. Kaya nga, napakahalaga na maranasan natin yung katatagan, no? Yung kasiglahan ng isang eklesiya. There is incredible power in having a clearly defined purpose statement. Kailangan clearly define, ma-define natin yung purpose statement ng isang eklesiya. Dapat meron mission and vision yan ang isang eklesiya, no? Na hindi nag-exist yan na walang pundasyon o kaya walang vision and mission statement, mga kapatid. Napakahalaga na malaman natin ito. Your statement and purpose will yield 5 wonderful benefits for your church. No? Yung 5 wonderful statement na ito, it will yield, mga kapatid, yung ating pong eklesiya. Number 1 is a clear purpose builds moral. Sabi nga, ang isang malinaw na layunin ay bumuo ng tamang patakaran. Kaya moral and mission always together. Kailangan mataas yung moralidad ng isang eklesiya. And yung spirito ng mission, yung missionary mindset o program ng isang eklesiya, dapat hindi yan naghihiwalay. Kaya sabi ni Paul, no, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10b, let there be real harmony, so that there won't be split in the church. Be of one mind,
United in thought and purpose. Kaya nga, di ba, lagi natin ito naririnig ito, nababasa, di ba? United we stand, and divided we fall. Di ba? Madalas natin itong mabasa sa mga social media. Kailangan, kapag tayo nagkakaisa, if there is unity in harmony sa loob ng isang eklesiya, malabo po na maghihiwalay ang mga miyembro. Kasi meron pong good harmony. Di ba? Magandang moral. Maganda yung mindset. Mission-driven church. Di ba? The key to harmony in the church is to be united in purpose. Dapat nagkakaisa ang lahat ng mga miyembro. If your mission is unclear, your moral will be low. Kapag hindi naunawaan, nakita ito sa loob ng isang eklesiya, yung malinaw na misyon, marami po ang mag-slow down. Diba? Lalo na kapag matagal ka na umaten sa isang eklesiya. The key to harmony in the church is to be united in purpose. Kailangan nagkakaisa tayo sa mga purpose, sa mga programa. Moral and mission always go together. Hindi po yan naghihiwalay ang dalawang ito, mga kapatid. Kaya sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs 29:18, sabi niya, where there is no vision, the people perish. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Kasi pa nangyayari dyan, pag wala kang vision, wala kang nilalakaran, parang suntok sa buwan. Diba? Parang ganon. Nangyayari dyan, it's by program driven. Diba? So number 2, a clear purpose reduces frustration. Ito ay nakakabawas sa pagkakadismaya. Kasi nakita niya na malinaw yung vision, mataas yung moralidad, in mission-driven church, sigurado po, mga kapatid, makakabawas yan ng mga frustration sa loob ng isang eklesiya. A purpose statement reduces frustration because it allows us to forget about things that don't really matters. Diba? Hindi namamaniobra o kaya hindi namumutawi yung mga maling kaisipan. Yung mga out of context, 'di ba? Hindi yun ang pinaka main agenda. Bagkus ano ba yung purpose ng isang eklesiya? Kaya sabi po ng Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Diba? A clear purpose not only defines what we do, it defines what we don't do. Matters din po yun, mga kapatid. Ang isang malinaw na layunin ay hindi lamang tumutukoy sa kung ano ang ating ginagawa, ito ay tumutukoy din sa kung ano ang hindi natin ginagawa. Kaya sabi po ng Biblia, diba, sa James, diba? Alam mong tama, ngunit hindi mo ginawa, ikaw po ay nagkakasala. Marami pong marami po tayong nakikita, no? Na alam naman tama, pero nagbubulag-bulagan. Kailangan gawin, ayaw gawin. Diba? Sabi po ng Biblia, alam mong tama, ngunit hindi mo ginawa, tayo po ay nagkakasala. Ayan. So number 3, a clear purpose allows concentration. Ito ay pumapayag sa tamang focus. Kakaroon ng focus-driven church, di ba? Kaya sabi po ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 13, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what is lies ahead. Focus light has tremendous power. Tanda natin kapag ang isang ilaw ay nakafocus yan, meron niyang tremendous power. Pag ito ay, sabi nga, if diffuse light has no power at all. Di ba? God wants churches to be effective. Kaya nga napakahalaga na
alam natin kung saan patungo, no? Alam natin yung purpose, yung vision, yung mission ng isang eklesiya. Dapat malinaw yon, mga kapatid. Kailangan epektibo, mataas yung moral, mission-driven, di ba, mga kapatid? Those few churches that are really effective concentrate on their purpose. Di ba? Kapag purpose-driven ang isang eklesiya, kita naman natin, lahat ng ginagawa naging epektibo. Kasi nga, sinasamahan ng ating Panginoon. Kapag mali ang ginagawa ng isang eklesiya, di ba? Tandaan natin, si Lord hindi nalulugod sa mga maling gawain. By continually reviewing your purpose, you can keep your priorities straight in your church focus. Napakahalaga po yung focus ng isang eklesiya. Kailangan meron tayong malinaw, maliwanag, at ito po ay nakikita, no? Visible, nararamdaman, nakikita ng mga miyembro. Kasi nga, lalo po sila nagkakaroon ng concentration. Di ba? Nagkakaroon sila ng eagerness na mag-impart, mag-involve, tumulong, di ba? Kasi nakita nila, tama yung tinatahak. Kaya nga marami pong nadideceive, no? Ng mga tao. Kasi minsan walang malinaw na purpose ng kanilang sinasamahan. So kapag po tayo na marami pong mga bulaan, no? Tandaan natin. Kaya dapat lagi tayong mapagmatsyag, no? Maingat para hindi tayo po ma-deceive. Kaya po nang sinabi po ni Haring Solomon, di ba? If there is no vision, people perish. Yan. So number 4, a clear purpose, ang isang malinaw na purpose attracts cooperation. Kapag nakita po ito na malinaw at maliwanag ang layunin natin, ito ay nag-aakit ng pagtutulungan, ng cooperation. Hindi ho mahirap sa isang eklesiya na gumalaw ang mga members kasi nakita nila na tama yung linalakaran. Malinaw yung linalakaran ng isang eklesiya, mga kapatid. Kumbaga, hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Di ba, mga kapatid? People want to join a church that knows when it's going. When a church clearly communicates its destination, people are eager to get on board. Di ba? Hindi po mahirap. Kaya nga yung mga bago nating dalo, kailangan makita nila, maramdaman nila na sila po ay welcome na welcome sa panambahan kapag sila po ay umaattend. Kasi may mga may mga daladalang burden. May mga stronghold, no? May daladala yan. Kaya gusto nilang ma-unload, di ba? At kapag ito ay naranasan po nila, hindi po mahirap sila po ay makipag-cooperate sa programa ng isang eklesiya. This is because everyone is looking for something that gives meaning, gives purpose, and direction to life. Yan. Kasabi po ni Ezra, chapter 10, verse 4b, tell us how to proceed in setting things straight, and we will fully cooperate. Malinaw po, mga kapatid. Kapag nakita yan, naramdaman niya ng isang miyembro na tama ang nilalakaran ng isang eklesiya, malinaw yung purpose ng isang eklesiya, hindi po sila magdadalawang isip na makipag-cooperate.
Di ba? Kaya nga, minsan may mga testimony na nung sila ay umattend ng church for the first time, nagkaroon sila ng iba na karanasan. Di ba? Naramdaman nila. Kasi may mga ibang denomination, no? Talagang imbis na ma-transform yung tao, lalong napapasama. Kasi nga, yung kanyang sinamahan, di ba? Walang purpose yung kanilang denomination. Pag ganun po ang isang eklesiya, wala po siyang linalakaran, walang tamang purpose, mga kapatid, umalis ka na dyan. Tanda natin, sabi nga ni Haring Solomon, no? If there is no vision, people perish. If you want your members to get excited about the church, actively support it and generously give it. You must vividly explain up front exactly where the church is headed. Kailangan malinaw. Laging malinaw. Kaya nga, di ba? Programa natin yan, kapag may bago, di ba, wini-welcome natin, pinapaunawa natin sa kanila, di ba? Ini-explain natin. Hindi ho tayo nag-judge ng isang tao, lalo na pag mga baguhan. Welcome. Wini-welcome natin sila. Kasi sabi ko nga, sila po ay naghahanap. Baka mayroon silang mga hinahanap, no? Na bagay-bagay na hindi nila mahanap. Kaya napakahalaga na talagang ipakita natin sa kanila na malinaw yung ating tinatahak. Explain to them exactly where the church is headed. Yan. Number 5, the last, mga kapatid, sabi dito, a clear purpose assist evaluation or examination. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourself to see if your faith is genuine or approved. Test yourself. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, sabi niya, you have failed the test of genuine faith. Kailangan i-examine mo yung sarili. Magpa-examine ka sa Panginoon. Diba? Your church's purpose, its statement must become the standard by which you measure statement must become the standard by which you measure your congregation's health and growth. Sabi ko nga kanina, kapag ang isang eklesiya ay malusog, no? Mabilis po yan lumago. Di ba ang isang bata, pag malusog yan, mabilis siyang lumaki. Kapag tama ang pundasyon na nakalagay dyan, tamang pundasyon na nakatayo dyan, matatag. Diba mga kapatid? Because the standard by which you measure your congregation is health and growth. Napakahalaga itong dalawa na ito, mga kapatid. Health and growth. Kaya nga walang maturity na 24 hours, matured ka na eh. Kailangan dadaan ka sa proseso. Dadaan tayo sa proseso. Unti-unti, parang bata yan. Na wala namang batang pinanganak, naglalakad na. No? Talagang dadaan yan sa proseso, sa sistema. May sistema siya, may programa na nilalakaran. And wag po tayo magsushortcut. Dadaan tayo doon sa proseso para genuine yung ating pagsunod sa ating pong Panginoon. Becoming a purpose-driven church takes time. Hindi naman ito nakukuha lamang sa isang 24 hours. It doesn't happen at all once. It even over 6 months, no? It may even take your church several years to make the transition. And sabi niya, if you want your church to become purpose-driven, you will have to lead it through for critical phases. Ano ba itong mga critical phases na ito? Number 1, you must define your purpose. You must define your purpose. Number 2, you must communicate those purpose to everyone in your church on a regular basis. Makikita dapat ito
nagko-communicate natin, 'di ba? Sa mga tao, sa mga member natin in a regular basis. And third, you must organize your church around your purpose. Kailangan organize, mga kapatid. And finally, you must apply your purposes to every part of your church. Mga kapatid, pag ang isang eklesiya, may malinaw yan na purpose, may malinaw yan na nilalakaran, ibig sabihin, tama yung pundasyon ng isang eklesiya. Walang shortcut. No, tanda natin, kapag ang isang bagay ay dinadaan sa shortcut, no, lalong napapahamak. So yun po mga kapatid, marami pong salamat sa atin, sa 16 viewers natin na lang sawang sumusubaybay. Yan, good morning, Sister Aster. Magandang morning po, Nanay Aster. Sister Mona, good morning. Sister Mary Jean, good morning po sa bawat isa. I do hope meron po tayong napulutan ng aral dito po sa ating tinatalakay sa libro po ni Pastor Rick ang Purpose Living Church. Napakahalaga na himay-himayin po natin mga kapatid. Sama-sama po tayo matuto, mag-aral, no, ng kanyang mga salita. So purihin po ang Diyos sa umagang ito. Salamat po sa inyong lahat. Ate Sheikh, good morning. Salamat din po sa inyong pagsubaybay. Keep on tagging po mga kapatid at para marami po mga tao ang makarinig, no, ng ating mga live streaming, ng ating mga Facebook live, no, para po sa ganitong larangan, sila po ay makadinig, makapanood ng salita ng Diyos. So ngayon po ay akin pong binabati ang aking mga kapatid na nagdidiwang ng kanilang mga arawan sa araw na ito, maging ang mga wedding anniversary, no. Binabati ko po sila ng magandang happy anniversary sa bawat isa. At kung sino man po ngayon ang nakakaranas ng mga depression, anxieties, o may mga karamdaman, akin pong tinataas sa Panginoon at dinadalangin, Lord, ipuin niyo po ang mga kapatid na nakakaranas po ngayon ng mga depression, anxieties, or mayroon pong mga karamdaman, Panginoon. Ipadalin niyo po ang iyong kabahagan, kagalingan, Panginoon Diyos, sa kanila. Tapikin niyo ang kanilang mga balikat, Lord, at ipadaloy ang iyong mahabaging awa, Lord, sa kanilang mga balikat, sa kanilang mga buhay. At sabi mo po sa iyong salita na sa iyong mga latay, kami ay nasigaling. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat, Lord, na sinamahan niyo po kami sa araw na ito. Thank you, Lord God, for this privilege, Panginoon, na magamit mo sa ganitong platform, Daily Vibrant Word. Lord, na ito po ay patuloy na lumaganap sa man dako ng mundo ang iyong salita. Kaya naman, Lord, maraming salamat, Father God, sa umagang ito. Ngayon po yung nananiwala at nanampalataya. Ito pong yung mga salita na ito, hindi po ito mawala ng kabuluhan. It will accomplish the very purpose kung bakit po ito ay pinaranas mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa umagang ito at salamat po sa bawat isa, sa aking po mga kapatid na subaybay, na naroon yung kanilang puso, naroon yung kanilang excitement, nag-tune in sa Daily Vibrant Word. Yun po, maraming pong salamat. Ito pong yung pastor, kaagapay ninyo sa paghahayag ng kanyang mga nakilang salita, nagsasabi na huwag tayong maghinawa sa paggawa ng kabutihan sa ating Diyos at sa ating kapwa. Salamat po, and to God be all the glory. Bye-bye. God bless.